Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalan o kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng doktrinang ito sapagkat ito ay itinatag, ang sakramentong ito itinatag ni Hesukristo noong unang huling hapunan at ito ay kanyang sinabi na gawin bilang tanda ng pag-alala sa kanya. At ito po ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin, na sa mga sakramento ito po yung pinaka-espesyal, pinaka-natatangi, pinaka-mahiwaga, sapagkat dito ay hindi natin sinasabi na ang kung anong nakikita natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, nahahawakan natin ay mistulang tinapay o mistulang alak, kundi sa bisa ng pananalita ni Jesus na inuulit ng pari sa banal na misa ay yung dating tinapay at dating alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay napaka halaga sapagkat dito natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na sa hindi lang nagkatao ang tao ang salita, kundi siya ay nagbigay ng kanyang buhay sa atin. At dahil ayaw niyang mawaglit sa ating piling at laging gusto niya tayo kasama, nandyan lagi yung kanyang presensya, yung kanyang present, no? Yung present bilang regalo at yung kanyang presence, no? Nandyan siya sa ating piling at siya yung ating kinakain, no? Kung tutuusin yung sinasabi ni Jesus dito sa ika-6 na kabanata ng mabuting balita ayon kay San Juan, nang sabihin niya siya ang tinapay ng buhay, no? At sino man kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin natin na ito ay isang bagay na napakabago to the point na marami yung mga sumunod sa kanya ay umalis sapagkat hindi nila masikmura, no? At ito ay isang napakatinding turo sapagkat nagpapakita ito ng tindi ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kumbaga, sa kanyang paglalarawan ng isang himala, no? Marami ang nabigla. Ngunit sa lohika ng isang taong umiibig, ayaw niyang mawaglit sa piling ng kanyang iniibig, kung kaya itong ginawa ng ating Panginoon. Na sana wag nating basta-bastahin ng paglagi ng Panginoon sa ating puso, sapagkat sa isang natatanging paraan siya ay naririto sa ating katawan, sa ating katauhan, sa isang pansakramentong paraan, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa pakikinabang. Tayo ay nabibigyan ng lakas upang magtasin ang maghapon at magdamag, upang sa ating pagsisikap na paakay sa Diyos, tayo ay nabibigyan ng lakas upang maging tagasunod ni Kristo. Na sana sa bawat pagkukomunyon natin, lagi nating isipin na ang Panginoon ang talagang nagmamahal sa atin, na sana man lamang tayo magpatulong upang ang ating pagmamahal sa Kanya ay maging pag-aalay din ng ating araw-araw na buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.